talaga sinampalatayaan ng pagtutulungan ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Sumasa inyo pong muli ang programang ito sa Liwanag ng Katotohanan. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito. Nawa po ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Cristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ng mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakarating po sila sa pagkaalam ng katotohanan na ito ang naging dahilan kung bakit nagawa nilang iwanan yung dati nilang reliyong kinabibilangan at nakapagpasya po sila na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Marivic Solis. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Kalandang, sa Distrito Eklesyastiko ng Kamanaba. Si kapatid na Marivic po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolik. Ang katunayan ay humawak pa siya dyan ng tungkulin bilang katekista. Subalit ngayon, siya po ay masiglang kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Marivic Galang Solis. Taga-lokal po ako ng Kalandang, distrito po ng Kamanaba. Kasalukuyan po akong Pangulo ng Lupon sa Pananalapi. Ang mister ko po ay diakono din po sa lokal ng Kalandang. Siya po ay si kapatid na Cornelio de la Cruz Jr., Solis Jr. po siya. Meron po kaming 4 na anak, isang lalaki po, tsaka 3 babae, na may mga tungkulin naman din po sa lokal. Sa kasalukuyan po, ang hanap buhay po namin mag-asawa, meat dealer po kami sa palengke. Dati po akong Katoliko. Masiglang kaanib din po ako sa dati kong relihiyon kasi isa po akong choir member at every Sunday po nagtuturo po kami sa mga bata ng Bible studies. Tapos po minsan din po ako naging Mama Mary tuwing Pasko. Yun po kasi yung kumbaga parang sa pananampalataya po namin dati, nakasama yung mga magulang ko, inaakala ko po, nung panahon na yon, yun po yung tama. Kaya buong pananampalataya po ko pong ginagawa. Nabago po yung pananampalataya ko na yon, nung panahong high school po ako, may mga Iglesia ni Cristo po akong mga kaibigan na naaanyayahan po ako sa tinatawag nilang pamamahayag. Siguro ilang beses na rin po akong naka-attend na parang sabi ko, may mga itinuturo po sila sa Biblia na parang hindi po katulad nung tinuturo ko nung panahon na nagtuturo din po ako sa mga bata. Yan po. Hanggang sa naging college din po ako. Mga naging kaibigan ko rin po, mga Iglesia ni Cristo rin po. Na lagi po akong naaanyayahan sa pamamahayag. Siyempre po sa Katoliko, si Cristo, Diyos po. Yun po kasi yung nakalakihan ko, si Cristo, Diyos. Nung meron po akong na-attend na isang pamamahayag, ang topic po nila is, si Cristo ay tao. Doon po medyo naging komplikado na po sa akin yun. Kumbaga parang sabi ko po doon sa kaklase ko, kaibigan ko na, bakit ganun sa amin si Cristo, Diyos? Sa inyo si Cristo tao. Sabi ko po ganun sa kanya. Tapos sabi niya, kung interesado ka, kasi marami po yun nung pamamahayag, ang dami pong tao, kahit na gusto sabihin nila na magtanong ka kung anong gusto mong itanong. Siyempre mo, nahiya po ako magtanong sa kanila. Pero na ano po ako nung kaibigan ko nung college na, ang topic sa doktrina namin, tungkol kay Kristo. Gusto mo bang makinig? Sabi niya pong gano'n sa akin. Yun po, doon lang po ako nakinig. Na naipaliwanag naman po nila. Siyempre, nung panahon po na yun, di pa po talaga ako naniniwala. Tapos sabi po niya sa akin, sige po para maliwanagan kayo, basahin niyo po itong Biblia. Yun po, doon ko po nabasa na si Kristo,
hindi sa Diyos, tapos si Kristo, tao, kung ano po yung difference ng Diyos at saka si Kristo. Naunawaan ko po sa panahon ng pagdodoktrina sa akin na si Kristo pala ay hindi Diyos, kung hindi ang amang nasa langit ang nag-iisang Diyos. Napakahalaga po na makilala namin ng tunay na Diyos. Kasi para po ang pananampalataya namin at ang pagsisilbi namin sa Kanya ay nagkaroon po ng katuturan at yun po ang karapat-dapat. Nabautismuhan po ako taong 1996 sa Templo Central po. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Marivic Solis. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Kalandang, sa Distrito Eklesyastiko ng Kamanaba. At sa pagkakataong ito ay pinaabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Partikular po na binabati namin ang mga kapatid at mga may tungkulin dyan po sa Distrito Eklesyastiko ng Kamanaba. Binabati na rin po namin ang sambahayan ni kapatid na Marivic Solis na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Marivic po, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay dating aktibo o debotong kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, dumating po ang pagkakataon na siya ay naanyayahan ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo noon na makapakinig ng mga pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At pinagbigyan niya po yung paanyaya sa kanya ng aming mga kapatid. Nakatawag sa kanya ng pansin, sa kanyang ginawang pakikinig at pagsusuri, ang aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na ang ating Panginoong Sukristo ay tao at hindi siya Diyos. Kung bakit nakatawag ito sa kanya ng pansin, sapagkat ang sabi nga ni kapatid na Marivic, mula pa niya pagkabata hanggang nung siya ay nagdalaga na, ay ang kanyang tinitindigan at pinaniniwalaan ang ating Panginoong Sukristo ay tunay na Diyos. Kaya nung mapakinggan niya sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo na ang ating Panginoong Sukristo ay tao at hindi siya Diyos, ay labis siyang nagulumihanan sapagkat siya mismo ang nakabasa ng mga talata ng Biblia na nagpapatotoo at nagsasabi na ang ating Panginoong Sukristo nga ay tao at hindi siya Diyos, kung ang pag-uusapan ay likas niyang kalagayan. Kaya nga po sa pagkakataong ito ay inaanyayahan namin kayo na samahan niyo po kami sa gagawin nating pagtalakay ukol sa paksaing ito. Bakit po kaya yung paniniwala na ang ating Panginoong Sukristo ay tao at hindi siya Diyos, ito po ang tamang aral. Kanino po ba namin natutuhan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo yung aral na ang ating Panginoong Sukristo ay tao at hindi siya Diyos? Natutuhan po namin ito mismo sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang katunayan nito? Pakinggan ninyo at ganito po ang mababasa nating nakasulat. Dito po sa Juan 8, ang talata po ay 40, pakinggan nyo ito. Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Ang nagsasalita po sa talatang binasa namin sa inyo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang pinatotohanan ng ating Panginoong Sukristo sa mga talatang ito na binasa namin sa inyo? Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, pinagsisikapan anya ninyong patayin ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Dito po ay pinatunayan mismo, itinuro ng ating Panginoong Sukristo na siya po ay tao. At hindi lamang sinabi dito ng ating Panginoong Sukristo na siya ay tao, kundi ipinakita din niya ang kaibahan ng tunay na Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Paano po pinatunayan ng ating Panginoong Sukristo na talagang magkaiba nga sila ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, isang tao anyang nagsabi sa inyo
ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Yung katotohanan ng kanyang sinabi, narinig niya sa tunay na Diyos. Kung siya na mismo yung tunay na Diyos, sino po yung Diyos na kanyang kinaringgan pa? At kung tatanggapin natin na ang ating Panginoong Sukristo ay Diyos din, ilan po ang lalabas na Diyos noon? Magiging dalawa na ang Diyos na dapat na kilalanin ng tao, at yun po ay lalabag sa mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Pero kung inyong napansin, mga mahal po naming mga taga-subaybay, kung tinitindigan man namin na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, na ang ating Panginoong Sukristo ay tao, sapagkat yun po mismo ang pagpapakilala ng ating Panginoong Sukristo sa kanyang sarili. Alam natin kung meron mang natuto sa pangangaral at pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo, pangunahin na dyan ay ang kanyang mga apostol. Kaya nga po, nang magturo na ang mga apostol, ano nga po ba ang kanilang itinuro ukol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo? Baka naman itinuro na nila na ang ating Panginoong Sukristo ay tunay na Diyos. Hayaan nating Biblia po ang sumagot. Dito po sa unang Timoteo, sa 2:5 ng Saling Contemporary English Version, ay ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo ito. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino, meron lamang isang Diyos, at si Kristo Jesus ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos. Si Jesus ay totoong tao at ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat. Dito po sa talatang binasa namin sa inyo ay ipinakilala ni Apostol Pablo kung ano ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Sukristo. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang ating Panginoong Sukristo anya ay totoong tao. Truly human. Ayon po kay Apostol Pablo. Hindi po sinabi na ang ating Panginoong Sukristo ay totoong Diyos, kundi siya po ay totoong tao. Natutuhan po ito ng mga apostol sa mismong pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po ipinakita ni Apostol Pablo ang malaking kaibahan ng tunay na Diyos sa ating Panginoong Sukristo. Tiniyak ni Apostol Pablo, iisa lamang anya ang tunay na Diyos. At ang ating Panginoong Sukristo naman, ang tanging makapaghahatid sa tao sa ating Panginoong Diyos. Sa ibang talata po o sa ibang salin po nitong unang Timoteo 2:5, ang ating Panginoong Sukristo ang nag-iisang tagapamagitan ng mga tao sa ating Panginoong Diyos. Kung ang ating Panginoong Sukristo po ay kikilalanin din na Diyos, ilan po ang lalabas na Diyos niyan? Magiging dalawa na. Isang Diyos na ipamamagitan at isang Diyos na mamamagitan sa kapwa niya Diyos. Yun po ay labag sa mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Tandaan natin, iba po ang ating Panginoong Sukristo, iba rin ang ating Panginoong Diyos. Kung ang pag-uusapan po ay likas na kalagayan ng ating Panginoong Sukristo, maliwanag ang itinuturo ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Sukristo ay tao, hindi po siya Diyos. Subalit, huwag pong ipagkamali ng mga nakikinig at sumusubaybay sa amin na mababa ang pagtingin namin sa ating Panginoong Sukristo kung sinasabi ba namin at pinaninindiganan man namin na ang ating Panginoong Sukristo ay tao sa likas niyang kalagayan. Una po, sapagkat ito nga po yung katotohanan ng mismong itinuro ng ating Panginoong Sukristo maging ng kanyang mga apostol. Pangalawa po, kung ang pag-uusapan po ay mga katangian ng ating Panginoong Sukristo, pinuspos po ng mga katangian ng ating Panginoong Diyos
ang ating Panginoong Sukristo. Kaya nga po, dun sa unang Timoteo 2:5, niliwanag ang ating Panginoong Sukristo ang nag-iisang tagapamagitan ng mga tao sa ating Panginoong Diyos. At sa Gawa 2:36, sinabi naman doon na ang ating Panginoong Sukristo ginawang Panginoon ng ating Panginoong Diyos. At sa Gawa 5:31, siya po ang itinilaga ng ating Panginoong Diyos bilang tagapagligtas ng tao. At dito po sa Pilipos 2:9-11, sinasabi doon na siya'y pinadakila ng ating Panginoong Diyos at ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos na ang ating Panginoong Sukristo ay dapat nasambahin. Lahat po ng mga katangiang ito na binanggit po namin sa inyo ay kinikilala at sinasampalataya na namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit, pagka ang pag-uusapan na po ay tunay na likas na kalagayan ng ating Panginoong Sukristo, namamalagi po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia na ang ating Panginoong Sukristo ay tao, hindi po siya Diyos. Bakit po kahit napakaliwanag na ng mga katotohanan ito na nakasulat sa Biblia, ay bakit kaya napakaraming mga tao pa rin ngayon ang nalinlang ng maling aral o ng maling paniniwala na di umano ang ating Panginoong Sukristo ay Diyos? Pakinggan ninyo at babasahin namin ang nakasulat po dito sa 2 Korinto sa 11:3-4 ay ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sa pahayag na ito ni Apostol Pablo ay meron po siyang ibinabala na mga tao anyang madadaya ng dyablo. Kung paano anya si Eva ay nadaya ng ahas, ito rin po ang dyablo. Ang kanyang babala ay ang inyo anyang walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Paano po nila ito gagawin? Ang sabi po sa talata, sapagkat kung yaon anyang paririto ay mangaral na ng ibang Jesus na hindi nila ipinangaral. Sa makatwid, ang kakasangkapanin po ng dyablo ay isang tagapangaral. Tagapangaral na ang ituturo nila ibang Jesus na. Iba na sa itinuro ng mga apostol. Napansin niyo po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang itinurong Jesus ng ating Panginoong Hesukristo mismo at maging ng kanyang mga apostol tao sa likas na kalagayan. Subalit, ang ituturo na po ng mga bulaang tagapangaral, ang ating Panginoong Sukristo di umano tunay na Diyos. Kaya nga po, ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, paano po ipinakilala ng mga apostol yung mga tagapangaral na sinabi ni Apostol Pablo kanina, nakakasangkapanin ng dyablo na magtuturo ng ibang Jesus. Iba na sa itinuro ng mga apostol. Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa nating nakasulat. Dito po sa 2 Juan 1, ang talata po ay 7. Ganito ang maliwanag na mababasa natin. Pakinggan po ninyo ito. There are a lot of smooth-talking charlatans loose in the world who refuse to believe that Jesus Christ was truly human, a flesh and blood human being. Give them their true title, deceiver, antichrist. Sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino, maraming mga bulerong nagdudunong-dunungan na nakawala sa mundo na tumangging maniwalang si Jesucristo ay tunay na tao, isang may laman at may dugong tao.
ibigay sa kanilang tunay na titulo, manlilinlang, Antikristo. Ang sabi po sa talata, silaan niya yung mga bulerong nagdudunong-dunungan na nakawala dito sa mundo. Paano natin makikilala itong sinasabi ni Apostol Juan na mga bulero anyang nagdudunong-dunungan na nakawala dito sa mundo? Tumanggian niya silang maniwala ng ating Panginoong Sukristo ay tunay na tao, isang may laman at may dugong tao. Kaya, paano nga sila ipinakilala ni Apostol Juan? Ang sabi sa talata, ibigayan niya sa kanilang tunay ang titulo, manlilinlang, Antikristo. Pagka sinabing Antikristo, mga mahal po naming mga taga-subaybay, sila po ay kalaban ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila tunay na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, para matiyak natin, mga mahal po naming mga taga-subaybay, na hindi lamang tama ang pagkilala natin sa ating Panginoong Sukristo, kundi matiyak din nating tama ang pagkilala natin kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos ayon sa ating Panginoong Sukristo. Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Juan sa 17. Talata po ay 1, itutuloy natin sa talatang 3, ay ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Hesukristo na iyong isinugo. Ayon sa ating Panginoong Sukristo, ang Ama lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Sukristo, ikaw Ama, ako at ang Espiritu Santo. Tayong tatlo ay dapat nilang makilala na iisang Diyos. Hindi po. Ipinakilala ng ating Panginoong Sukristo na ang Ama lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Paano po ipinakilala ng ating Panginoong Sukristo ang kanyang sarili? Ang sabi rin po sa talata, at makilalaan niya si Hesukristo na iyong isinugo. Ang ating Panginoong Sukristo po ay isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos. Tandaan natin yon. Iba po ang nagsugo kaysa doon sa kanyang isinugo. Gaano po kahalaga na mataglay natin ang tamang pagkilala na iisa lamang ang tunay na Diyos ang Ama. At ang ating Panginoong Sukristo ay isinugo ng ating Panginoong Diyos. Ito anya ang ikapagtatamo ng tao ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin, ang mga tunay na kay Kristo, sila po ay nagtataglay ng tamang pagkilala sa ating Panginoong Sukristo. At nagtataglay din sila ng tamang pagkilala kung sino po ang nag-iisang tunay na Diyos. Ito po ang mga katotohanang nakatawag ng pansin kay kapatid na Marivic Solis. Kaya nung maunawaan niyang mga katotohanan ito, itong nagbukas ng kanyang isipan para lalo pa niyang suriin, alamin ang mga aral na itinataguyod sa Iglesia ni Cristo. At isa po ang kanyang napatunayan na lahat ng mga aral na sinusunod dito sa Iglesia ni Cristo, ang pawang batayan, walang iba kundi ang banal na kasulatan o ang Biblia. Kaya nakapagpasya po siya. Iwanan yung dati niyang reliyon, ang Iglesia Katolika, at pumayag siya na maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga po si kapatid na Marivic ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya. Sa lahat po ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, sana po maging bukas tayo sa pakikinig, sa pagbabasa ng mga ibinibigay naming polyeto at pasugo,
at nawa ay magkaroon po kayo ng pagkakataon na maliwanagan at makapakinig sa tamang relihiyon. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobin nawa po ng ating Panginoong Diyos na kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli po, ginamit mong kasangkapan ang palatuntunang ito para maipakilala ka po namin at ang tamang pagkilala sa iyong bugtong na anak. Maawa ka nawa po sana ng mga katotohanan ito'y makatawag na ng pansin sa mga nakikinig sa amin na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Panginoong Sukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Maawa ka pong ipamagitan sa amang aming mga panalangin at patuloy na pagpalain at basbasan kami po na iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, di namin makakalimutang hilingin na pagpalain at patuloy mong basbasan ang kapatid na Eduardo Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat ng ito, magalang na po naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magdamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.